Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Giovanni. Walang eksaktong taon. Liblib na baryo ng Capiz. Nang mga sandaling ito, hindi mapalagay kakaisip si Giovanni sa sinapit ng pasyente. Nagamot na niya ito. Gumaling. Ngunit nabalitaan na lamang ang biglaang pagkamatay. Ang sabi ng ina ng pasyente, bumalik sa normal ang kalusugan ng dalaga pagkatapos nitong magamot. Ngunit ilang linggo ang lumipas ay binawian din ng buhay. Walang nakakita kung paano. Nalagutan ang hininga dahil na mga sandaling yun. Mag-isa lamang ito sa tahanan. Naabutan na lamang na nakatihaya at wala ng buhay. Kuya, kung napagaling niyo yung pasyente, tapos makalipas yung ilang linggo na matay, hindi kaya merong ibang dahilan? Hindi naman pwedeng ikaw yung masisi. Ang galing niyo kayang manggamot. O baka naman inaswang siya. Wika ng nakababatang kapatid. Natawagin na lang natin sa pangalang Eno. Napatingin naman si Giovanni sa nakababatang kapatid. Alam niya ang tungkol sa pambibiktima ng aswang sa paligid. Ngunit hindi lang maisip na ito ang dahilan ng pagkasawi ng pasyente. Noong sinuri niya ito, ang baling binti ang ginamot. Wala itong bahid ng anumang bakas ng aswang. Sinasabi mo ba na gumaling na yung pasyente tapos inaswang? Posible. Talamak ngayon yung aswangan eh. Wala ring pinipili malusog man o sakitin. Nakakapanghinayang lang. Kasi meron na namang inosenteng tao yung nadali ng halimaw na yan. Wika ni Giovanni. Napabuntong hininga naman si Enoch at biglang nagsalita. Kung gusto mo kuya, puntahan ko sa kanila. Magtatanong-tanong ako. Magmamasid sa lugar. Madali lang naman malaman kung may aswang sa paligid eh. Lara nyo lang yung makakapagsabi. Isang salita nyo lang, naroon na kagad ako. Mungkahi ni Enoch. Kumuha na rin ito ng isang bote ng lana. Huwag na muna Enoch. Marami pang gagawin dito sa bahay eh. Kinakailangan ko ng tulong mo. May inaasahan akong pasyente ngayon eh. Pakihanda na rin yung mga halamang gamot at mag-init ka ng tubig eh. Wika ni Giovanni. Sinunod naman ni Enoch ang bawat utos ng nakakatandang kapatid. Samantala, lumabas muna si Tatang Giovanni upang manigarilyo. Isa ito sa paraan para kumalma ang isipan. Habang humihithi, hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pagdaan ng isang matanda. Mahaba ang kasuotan nito, purong itim, dire-diretso sa paglalakad. Pagkarating sa unahan, bigla itong huminto. Tiningala ang matayog na puno ng saging. Kinabahan siya dahil ito pa lamang ang unang beses na may tumingin ng ganon sa puno. At isa pa, nababahala sa katotohanan dito nagmula ang tinatangang mutya. Ilang sandaling tumitig sa puso ang matanda bago umalis. Dahil dito, dali-dali siyang pumasok ng tahanan at tinignan ang tangan. Nagbibigay ito ng senyales. O kuya, meron hubang problema? Nakahanda na yung mga gamit. Nandiyan na din po yung pasyente. May lalakarin po ba kayo? Pababalikin ko na lang. Wika ni Eno. Huwag na. Haharapin ko.
May titignan lang ako saglit sa sagingan. Ikaw na muna yung bahalang kumausap ha. Mabilis lang to. Tugon ni Giovanni. Lumakad na rin ito pagkatapos. Pagdating ng sagingan, hinanap kagad ang matanda. Ilang hakbang pa lamang umaalingasaw na ang matinding amoy. Humahalo sa hangin ang samyo ng aswang. Binaybay ni Tatang Giovanni ang daan. Nagbabaka sakaling maabutan subalit nakarating na lamang sa dulo. Wala nang mahagila. Bumalik na lamang ng maisip ang naghihintay na pasyente. Makalipas ang ilang sandaling panggagamot, kinausap ni Tatang Giovanni ang lolo ng bata upang masabihan ng nararapat gawin. Atay, ang apo ninyo, kailangan siyang uminom ng sambong. Kung may lagundi mas mainam. Maplema yung ubo ng bata eh. Painumin niyo na rin ho ng maraming tubig. Tapos itong lana na ibibigay ko, ipahid niyo po sa likod niya bago matulog. Mapapagaan po nito ang kanyang karamdaman. Wika ni Giovanni. Maraming salamat ha. Pero maiba ko. Napansin ko kasi na kalmado ang tahanan niyo. Mukhang hindi pa yata nakakaabot dito ang tungkol sa aswang na sumasalib sa tao. Nakaengkwentro ko nga yung isa sa sinapian. Mabuti nga naging alerto ako. Tugon ng matanda. Aswang na sumasanib sa tao? Bago ho yan ah. May ganyan pala sa panahon ngayon. Akala ko engkanto at demonyo lang ang sumasapi. Ano sa tingin mo, Kuya Giovanni? Tanong ni Eno. Hindi kagad nakasagot si Giovanni. Nabigla sa nadinig eh. Lumipas pa ang ilang segundo bago nakapagsalita. Ganun ho ba? Buong buhay ko, ngayon pa lang din ako nakarinig ng aswang na sumasapi sa tao. Manong, baka naman po nagkakamali lang kayo ng pagkabalita. Tapos yung nakasalubong ninyo, yun ang talagang aswang. Walang sanib-sanib na nangyari. Tugon ni Giovanni. Oo nga naman tatang. Baka nalito ka lang manong kasi imposible naman yata yung ganyan. Yung tenga niyo po ba maayos pa? Baka mahina na rin yung pandinig niyo. Kaya nagkamali kayo ng pag-intindi. Dagdag ni Eno. Hindi. Alam ko ang aking sinasabi. May nadaanan nga akong albularyo. Ito rin yung kanyang hinaing. Ang sabi, manggagamot at albularyo ang punteriya. Malay ko lang din pero ito yung sabi niya. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo o hindi. Ang sakin lang, maiparating kasi manggagamot kayo. Lalakad na rin kami ng apo ko ha. Maraming salamat sa panggagamot. Wika ng matanda. Kinarga nito ang apo sa likuran. Saka dahan-dahang naglakad. Sa sobrang katandaan, hirap na ito sa paghakbang. Suportado na lamang ng tungkod. Ihahatid na sana ni Enoch ngunit humindi ito. Aswang na sumasapi. Bagong-bago nga. Ano naman kayang pakulo yung nilalaro ng mga aswang na to? Ang dami nilang nalalaman eh. Wika ni Giovanni. Kuya, kung totoo man ho yung sinabi na matanda tungkol doon, dapat doble ingat tayo. Kasi mamaya, aswang na yung kausap natin. Kumbaga, inosente ang katawan. Tapos sinapian ng nilalang. Tapos binanggit pa ng lolo na manggagamot at albularyo yung punteriya. Nako, mukhang kumikilos yung lahing yan para puksain ang tumutugis sa kanila. Uunahan pa yata yung kagaya nyo. Kuya, ang tanong, paano mo nalaman kung may sumanib na aswang? Kagaya pa rin ba na umaalingasaw yung amoy? Mailap?
Ganun ba? Tanong ni Eno. Siguro, aswang pa rin yung sumapi. Gumamit lang ng ibang katawan. Hindi ko lang lubos maisip yung ganito. Nakakapanibago eh. Aswang na sumasanib sa tao. Manggagamot at albularyo ang bagay. Wika ni Giovanni. Napapaisip ito sa sinasabi ng kapatid. Bumuntong hininga na lamang ang manggagamot. Ilang sandali pa, inasikaso ang iba pang pasyenteng nagsidatingan. Marami sa mga ito ang nagsabi tungkol sa aswang na sumasapi. Habang nakikinig sa usapan, hindi maiwasang makumbinsi na meron ng ganitong klase ng nilalang. Kaso nga lang, hirap pa ring maniwala. Dumistansya na lamang muna si Giovanni. Muling nagsindi ng sigarilyo sa labas upang pakalmahin ang nagugulong isipan. Habang bumubuga ng usok, muli niyang napansin ang matandang nakita ilang oras na ang nakalipas. Sa puntong ito, may kasamang babae ngunit ganun pa rin ang ginagawa. Pagkatapat sa sagingan, tiningala ang matayog na puno. Kasunod nito ang pagtingin ni Giovanni sa tangang mutya. Ganon na lamang ang pagka-alerto ng maging aktibo. Dali-dali niya itong sinundan. Ngunit laking gulat ng ibang muka ang nakita. Kung kanina ay yung matanda, ngayon ay si Aling Maninay. Kasama nito ang anak na si Luisa. Humingi na lamang ng tawad sa abala. Bumalik itong naguguluhan. Teka, sandali lang. Hindi ako pwedeng magkamali. Matanda talaga yung nakita ko. Pero bakit naging si Aling Manina yun? Kinikilabutan na ako sa mga nangyayari ah. Wika ni Giovanni sa sarili. Muli itong nagsindi ng sigarilyo at nagpalipas ng oras. Pagsapit ng hapon, naging abala na ito sa pangunguha ng mga halamang gamot. Mag-isang naglibot sa kagubatan para maghanap ng herbal. Natigilan din ng makasalubong ang matandang nakita kanina. Huminto ito at humarap sa kanya. Nang tumagal ang pagtititigan, nakilala ito ni Giovanni. Oh, Manang Maricel, kayo po pala yan. Anong ginagawa niyo rito? Bakit iba yung taglay niyong amoy? Tanong ni Giovanni. Mabuti naman at nakilala mo ako, Giovanni. 2 beses na akong nagpapakita sa'yo. Parang hindi mo ako kilala. Nagtatanong ka pa kung ano ang pakay ko. Wala ka ba talagang ideya? Sadyang nagmamaang-maangan ka lang. Balik na tanong ng babae. Maayos ko nagtatanong sa inyo, Manang. Kaya aasahan ko rin ng maayos na sagot. Kung ganun, totoo nga yung sabi-sabi. Dati doon sa probinsya natin, nalahian ka nga at naging ganap na aswang. Hindi lang kita nasubaybayan dahil lumipat kami. Hindi ko nga inaasahan na magkikita tayong muli. Ano ba talagang pakay mo rito? Magaling ka pagdating sa panggagamot. Pagdating sa hulaan, kung ano ang sadya ng tao sa isang lugar, wala kang maisagot. Kung tutuusin, dapat alam mo na kung anong ipinunta ko rito. Manang, wala ho akong panahon para makipaghulaan. Kung nandito ka lang para makipag-usap ng walang kwentang bagay, mas mabuti pang umalis ka na lang. Huwag mong hintayin na maubos ang pasensya ko at gamitan kita ng dahas. Hindi mo magugustuhan kapag nagkaganon. Banta ni Giovanni. Aba, nagbabanta ka pa. Kala ko dire-diretso ka lang sa pagpuksa ng aswang. Kahit wala namang ginagawang masama, hindi
Di ba gawain mo naman yun noong nasa probinsya ka pa? Tugon ni Manang Maricel. Napabuntong hininga si Giovanni. Hindi na nais pang balikan ang nakaraan dahil aminadong padalos-dalos itong kumilos dati. Kapag may aswang na nakita, kagad tinutugis. Sa loob-loob niya, may ginawa mang mali o wala, isa pa rin itong halimaw. Oh Giovanni, natahimik ka yata. Hindi bale na. Hintayin mo na lamang ang pagbabalik ko. Pero sana makilala mo ko kagad. Huling wika ni Manang Maricel. Sabay saboy ng kung anong likido sa mukha ni Giovanni. Nagsisigaw ito nang maramdaman ang dulot na hapde. Pansamantala ding nawala ang paningin. Mabuti na lamang sumunod si Enoch ilang oras pagkaalis niya. Kaagad sumaklolo nang makita ang sitwasyon. Ilang araw pang pinagdusahan ni Giovanni ang epektong hatid ng langis ng aswang. Napaso ang kalahati niyang muka. Hindi naging masama dahil naagapan. Ipinagpaliban din muna ang panggagamot at ginugol ang buong oras sa pagpapahinga. Unti-unti rin namang nanumbalik ang lakas at paningin. Grabe kuya. Grabe talaga yung ginawa ni Manang Maricel. Lalo na ng langis niya. Pati tangan niyo wala man lang nagawa. Hindi man lang kayo naipagtanggol. Wika ni Enoch. Nagdadamdam ito sa mutya. May nagawa naman yung mutya, Enoch. Binawasan niya yung epekto ng langis sa katawan ko. Tignan mo. Pagkapaso lang yung inabot ko. Mabuti nga nakakakita na ako ngayon eh. Babalik pa naman si Manang Maricel. Nagbanta yung matandang yun eh. Hindi ko lang alam kung kailan eh. Enoch, hindi maganda ang kutob ko sa mga mangyayari. Mas mabuting maging alerto ka sa lahat ng oras. Magsukbit ka na lamang din ng patalim para makalaban tayo kaagad. Tugon ni Giovanni. Opo kuya, alis na muna pala ako. Naubusan po tayo ng bigas eh. Wala nang pangsaing mamayang hapon. Mataas pa naman yung sikat ng araw eh. Ngayon na ako lalakad kuya, para makabalik agad ako. Kuya, kaya niyo naman na sigurong gumalaw-galaw ano? Hoy Enoch, hindi ako baldado ha. Bakit ka na nga para makauwi ka kagad? Mag-iingat ka sa daan. Wika ni Giovanni. Nang mag-isa na lamang ito, dahan-dahan na ring kumilos para sa paghahanda ng mga halamang gamot. Sa paglipas ng oras, unti-unti itong nakaramdam ng kaba. Hindi mapakali. Ilang ulit na ring sinuri ang paligid sa pag-aakalang may nakaabang na panganib. Subalit wala ito sa kanilang lugar. Magandang hapon, Giovanni. Sinadya talaga kitang daan para sabihin yung nakita ko. Hindi ba't kapatid mo yung lalaking katulong mo rito sa pagamutan? Pauwi ako galing sa bayan. Nadinig ko yung boses niya na may kausap. Tinawag niyang Manang Maricel. Hindi ko alam ang eksaktong nangyari kasi nasa kabilang daanan sila. Hindi na rin ako nangelam. Pero parang nagkakagulo. Humihingi din ng saklolo yung lalaki. Tapos biglang natahimik. Pagtingin ko itong sako at tsinelas na lamang ang naiwan. Meron pang bakas ng dugo sa pagkakaladkad sa damuha. Wika ng matandang nagpagamot noong nakaraan. Napahugot ng malalim na hininga si Giovanni nang malaman ang tungkol doon. Dali-dali siyang naghanda para sa pag-alis. Pinuntahan ng daanan kung saan nakita si Enoch. At kagaya ng sinabi nito, may bakas nga ng dugo na parang may kinaladkad. Walang ibang pumasok sa isipan
kundi puntahan sa probinsya si Manang Maricel. Gabi na nang makarating siya sa tahanan ng matanda. Subalit sarado ang pinto at bintana. Walang katao-tao. Dumiretso na lamang muna sa dati nilang tahanan kung saan matagal nang iniwan. Kahit papano ay masisilungan pa naman. Hindi maalis ang tingin ni Giovanni sa tahanan ni Manang Maricel. Kabadong kabado habang iniisip ang kaligtasan ni Enoch. Mahigpit ang pagkakahawak sa dalang patalin. Nag-uusal na rin ng mga dasal. Hindi nagtagal. Nakahinga nang makita ang kapatid. Diyos ko, nandito ka lang pala, Enoch. Pinakabumo ko ng husto ah. Bakit duguan ka? At ang dungis mo, punit-punit pa yung damit mo. Si Manang Maricel ba ang may kagagawa nito sa'yo? Sabihin mo nang mabalik ka na natin. Wika ni Giovanni. Nagulat naman ito sa reaksyon ni Enoch. Kalmado lamang ito. Pasimpleng naupo sa tabi at saka mahinahon ang pagsasalita. Huwag ka nang magsayang ng oras, kuya. Nagkaroon lang ng aberya ang sinasakyan namin kaya naggaganito ko. Ang importante, nakarating ako dito ng buhay. Wala lang itong sugat sa akin. Tugon ni Enoch. Tinignan namang maigi ni Giovanni ang kapatid. Ibang-iba ang postura nito, pati na ang datingan, na para bang ibang tao ang kaharap. Mailap din at ni hindi man lamang makatingin ng diretsyo sa kanya. Sabihin mo nga, may nangyari ba habang kausap ko si Manang Maricel? Enoch, bakit parang hindi ikaw ang kausap ko? Tanong ni Giovanni. Kuya naman, pinagdududahan mo na pala yung kapatid mo. Mahaba yung araw ko kanina, kaya hayaan mo muna ako magpahinga. Bukas na tayo mag-usap. Tugon ni Enoch. Nasundan na lamang ng tingin ni Giovanni ang kapatid. Nagpunta ito sa kwarto at pinagsarahan siya ng pinto. Napabuntong hininga na lamang at naguguluhan sa kilos ni Enoch. Ngunit iisa lamang ang sinasabi ng isipan. Merong hindi magandang mangyayari. Hindi makatulog si Giovanni ng gabing yun. Pabalik-balik sa pagsilip kay Enoch. Habang tumatagal, nagbibigay senyales ang mutya. Napapansin na rin ang mabigat na presensya na sinunda ng pag-alingasaw ng amoy. Walang pagdadalawang isip na lumabas at sinuri ang paligid. Tahimik at walang kahit na sinong makikita. Ngunit madidinig ang mga kaluskos at mahihinang pag-angil. Nakiramdam si Giovanni sa paligid. Sinunda ng tingin ang ingay hanggang sa may biglang lumapit at nangalmot. Nawala ng balanse sa pagkagulat. Dito na napansin ang malaaninong hubog ng aswang sa unahan. Dali-dali niya itong hinabol. Harapang nagtuos paglipas ng ilang sandali. Hindi malaman ni Giovanni kung anong klase ng aswang ang nakainkwentro. Dahil kahit anong pagtaga ang gawin, tumatagos lamang sa malaanino nitong katawan. Walang epekto ang mga pag-atake. Ngunit sa halimaw, ilang beses na itong tumilapon. Hawak-hawak ang noo nang tumama sa bato. Dahilan para maapektuhan ang mata na hindi pa lubusang gumagaling. Sinamantala ng nilalang ang pagkakataon. Sumugod ito ng sumugod hanggang sa humandusay na lamang si Giovanni. Ilang sandali matapos bumagsak ng antingero, harapan ng nakikilala ang kalaban. Si Manang Maricel, na patuloy lamang sa paghalakha. Sinasabi ko na nga ba, hirap ka
ka pa rin makakilala ng tunay kong anyo, Giovanni. Kapit na kapit ka sa butya mo. Wala namang epekto sa akin. Pati naman sumunod ka kagad dito. At nagkita na ba kayo ng kapatid mo? Wika ni Manang Maricel. Ayop kang matanda ka. Anong ginawa mo sa kanya? Kung meron kang problema sa akin, ako na lang dapat yung harapin mo. Huwag mo nang idama yung wala namang kinalaman. Sandali. Bakit ba tayo humantong sa ganito? Wala naman akong atraso sa'yo sa pagkakatanda ko ah. Tugon ni Giovanni. Sa pagkakatanda mo lang, malaki ang atraso mo sa akin. Hayop ka. Nakalimutan mo na ba? Ilang taon na ang nakalipas magmula nang mamatay ang panganay kong anak. Ikaw mismo ang tumugi sa kanya. Pagkatapos na nagmamadali kayong lumipat sa ibang bayan, naglakbay ako sa kung saan-saan para mahanap ka lang. Inisa-isa ang mga manggagamot at albularyo. Hanggang sa natuntun ko rin ang tahanan mo. Kaya ito tayo ngayon. Salaysay ni Manang Maricel. Binalikan ni Giovanni ang nangyari sa nakaraan. Marami na itong natugis na aswang. Lalo na yung mga pasaway na dumarayo sa kanyang pagamutan para manggulo. Ngunit hindi niya matandaan kung alin sa mga ito ang anak ni Manang Maricel. Sa kabila nun, may katanungang pumasok sa isipan. Teka, ikaw ba yung sinasabi nilang aswang na sumasapi at pumupuntirya sa mga manggagamot at albularyo? Walang hiya ka. Ako lang naman pala yung pakay mo. Pero ang dami mong dinamay ng mga inosente. Damay na kung damay, Giovanni. Ano naman kung may inosenteng nasali sa paghahanap ko sa'yo? Kung hindi ka umalis sa lugar na ito, hindi na sana ako nahirapan. Nung natagpuan na kita, matitikman mo ang aking ganti. Kung ganun, naghihiganti ka lang pala. Anong gusto mong laban? Tara, madali akong kausap eh. Mag-toast tayo hanggang sa isa na lamang sa atin ang matira. Para naman hindi masayang yung pag-uwi ko rito sa probinsya. Magkaharap na rin tayo eh. Samantalahin na natin ang pagkakataon. Ang lakas mong maghamon. Mahina naman yung tangan mong mutya. Pero sige, uunlakan ko ang labang yan. Pero walang sisihan kung ito na ang iyong magiging katapusan, Giovanni. Wika ni Manang Maricel. Biglang nagpalit ng anyo ang matanda. Kagad itong sumugod. Umatake ng kalmo. Kumakagat. Ginamit ang buong lakas upang ibalibag ang manggagamot. Tuwang-tuwa pa ito nang makitang humandusay na lamang sa lupa. Ngunit nanatiling kalmado si Giovanni. Alam niyang lalamunin din ng sariling pag-atake ang aswang. Masyado itong kampante na matatalo siya kaya sinakyan na lamang muna. Ganitong-ganito ang pamamaraan ng mga naunang kalaban. Kaya kabisado na ang patutunguhan. Nang makakuha ng tiyempo, dito na lumaban si Giovanni. Gamit ang bisa ng mutya. Sinabayan ang bawat pagsugod ng aswang. Bawat pag-atake, tinatapatan hanggang sa pumaibabaw ang epekto ng tangan. Unti-unti itong bumalik sa anyo bilang tao at pinigilan ng mutya ang muling pagpapalit ng wangis. Hindi na niya hinayaan pang makatakas. Siniguradong makukulong sa sariling katawan ang pagkahalimaw nito. Hindi nagtagal. Nawalan ng malay si Manang Maricel. Dinala ni Giovanni ang katawan sa tahanan nito. Dali-daling iginapos sa higaan habang inoorasyonan.
Wala pa ring malay pagdaan ng ilang oras, kaya sinamantala muna ang pagkakataon na masuri ang buong bahay. Sa itaas ng kwarto, naroon ang bangkay ng bunsong anak ni Manang Maricel. Isa rin itong aswang na nabalitaan niyang tinugis ng isang albularyo. Hindi lang maintindihan kung bakit nasa loob ng tahanan kahit naaagnas na. Sinakop ang buong silid na matinding amoy. Dali-dali itong lumabas at nakasalubong ang kapatid na si Eno. Tulala itong nakatingin sa kanya. Pagkatapos, walang pasabing umatake. May dalang patalim na kagad siyang pinagsasaksak. Mabuti na lamang, naging maagap at nabawi ang kutsilyo. Eno, Eno, ano ba? Tumigil ka na nga. Hindi na natapos ang sasabihin nang makita ang mga mata nito. Baliktad ang refleksyon. Nanlilisik, mga matang hindi pagmamay-ari ng kapatid. Nang mapansin ang enerhiyang nagmumula sa pinanggagalingang kwarto, dito napag-alaman na ang kaluluwa ng namatay na aswang ay sumapi sa kapatid. Kagad niyang hinubad ang mutya. Ikinabit ito sa leeg ni Eno. Ilang sandali ang lumipas, nangisay at nawala ng malay. Nangihinang napaupo sa tabi si Giovanni. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Ito pa lamang ang unang beses na nakainkwentro ng ganitong pamamaraan. Upang masagot ang mga katanungan, hinalungkat ang iba pang bahagi ng tahanan. At nalamang hindi lang aswang si Manang Maricel. Isa rin itong mangkukulam. Maraming gamit para sa itim na mahika at kung ano-ano pa. Niligpit niya ang mga ito at sinunog lahat, pati ang naaagnas na bangkay. Sa kalagitnaan, bigla itong naalerto nang maramdaman ang presensya ng isa pang aswang. Hindi nagtagal, may sumugod sa kanyang likuran. Masyadong agresibo ang aswang na ito. Walang tigil sa pangangalmot. Nahirapang lumaban si Giovanni dahil sa mabibilis na kilos. Nakatsyempo rin makalipas ang ilang sandali. Hindi na nakalaban ng saksakin ng paulit-ulit hanggang sa humandusay. Kahit sugatan na, sinubukan pa rin itong makatakas. At sino ka naman? Kung makasugod ka parang ang laki ng atraso ko sa iyo Tanong ni Giovanni. Hanggang sa unti-unti itong nagpalit ng anyo. At nang bumalik na sa pagiging tao, kagad niya itong nakilala. Ito ang asawa ni Manang Maricel. Mang Adan, pati ba naman ikaw? Naging aswang na din? Ang daming ang nangyari magmula nang umalis ako sa probinsyang to Ang huli kong nabalitaan sa'yo, naghiwalay na kayo ni Manang Maricel. Tapos ito, dali-dali kang rumesponde ng malamang sinusunog ko ang bangkay ng anak nyo. Bakit ba'y tinago nyo pa sa bahay nyo yung nabubulok nitong laban? Dapat inilibing nyo na lang ng diretso Wika ni Giovanni. Marahimik ka, Giovanni. Hindi ko pa nakakalimutan ng ginawa mo sa panganay namin. Nagsisisi ako dahil hindi ako nakaganti sa iyo. Ngayong nakaharap na kita, sisiguraduhin ko na mamamatay ka ngayon. Hindi na natapos na matanda ang sasabihin dahil sa pagbulwak ng dugo sa bibig. Balubha na yung lagay mo, pero ang lakas mo pa rin maghamon no? Hindi ka na nga makatayo Pasensyahan na lang tayo Mang Adan. Hindi pwedeng wala akong gawin gayong ikaw yung naunang sumugod Ang magaling mo namang asawa, nagpunta pa talaga sa bahay ko para lang maghamon ng away. Pati kapatid ko
Nahinto sa pagsasalita si Giovanni nang makitang hindi na gumalaw si Mang Adan. Nang suriin ay wala na itong buhay. Napatanda na lamang ng krus at saka sinimulan ang pagliligpit ng katawan. Samantala, ginawa niyang bilanggo si Manang Maricel. Hindi nagustuhan ang pagdamay nito kay Enoch. Nakagapos sa higaan habang araw-araw pinapahirapan sa pamamagitan ng pagpapainom ng lason. Hanggang sa unti-unti itong umepekto, humantong sa puntong hindi na makapagsalita pa ang matanda. Kuya, tama ba yung ginagawa nating to? Pwede namang patayin nyo na lang kagad si Manang Maricel. Hindi yung ganito na pinapahirapan nyo pa. Mamamatay din naman yung matanda eh. Wika ni Enoch. Enoch, hayaan mo na lang ako sa gusto kong gawin. Nais kong pagdusahin ang halimaw na yan hanggang sa dumating ang araw na siya mismo ang sumuko. Tama ka. Sa kamatayan din mapupunta pero mas mararamdaman ko yung paghihiganti ko habang nakikita ko siyang naghihirap. Huwag kang mag-alala. Alam ko naman yung ginagawa ko, Enoch eh. Tugon ni Giovanni. May tiwala naman ako sa iyo, kuya. Kaya lang, nag-aalala din ako sa posibleng kahinatnan ng lahat. At suwang siya at mangkukulam din. Parehong masama. Parehong delikado. Paano kung may ginawa na yan para mahawaan tayo? Malay natin. Naisip ko na ang bagay na yan, Eno. Huwag mo nang alalahanin. Nalapatan ko na ng pangontra kaya imposibleng mahawaan tayo. Isa pa, mahina na yung pangangatawan niya ni Manang Maricel. Ilang araw na lang ang hihintayin natin. Sasakabilang buhay na din ang isang yan. Tugon ni Giovanni. Sinigurado sa kapatid na wala ng pag-asa ang binanggong aswang. Lumipas ang mga araw. Ganon pa rin ang nangyari. Patuloy na binibigyan ng lason ang matanda. Mas lalong humihina sa pagdaan ng mga oras. Hindi nagtagal. Tuluyan ding bumigay ang buong katawan. Nalagutan ng hininga sa sariling higaan. Dito lamang nakahinga si Giovanni at kontento sa ginawang paghihigante. Kahit papano, pinakitaan pa rin ng paggalang ang katawan ng aswang. Binigyan ng maayos na libingan, katabi ng puntod ng kanyang asawa at mga anak. Hindi alam ni Giovanni kung bakit, ngunit namalayan na lamang ang sariling ginagawa ito. Matapos pahirapan, binigyan ng magandang libing. Ayos ka lang ba talaga, Kuya Giovanni? Parang nalilito ka pa sa sarili mo eh. Wika ni Enoch. Hindi naman, Enoch. Siguro, naaalala ko pa rin yung kabutihang ginawa ng pamilyang to. Doong hindi pa nahahawaan ng pagkaaswang. Alam mo rin kung gaano sila kabuti. Inuuna pa nga nilang tulungan yung kapwa nila. Kaso, nagbago magmula na maging aswang. Yung dating pagtulong, naging mabalasik na pambibiktima. Tugon ni Giovanni. Kung sa bagay, kuya. Pero, matatabunan ng kasamaan ng nagawang kabutihan. Tignan nyo ngayon. Matatandaan natin sila bilang mga halimaw. Ikaw na lang po yata yung nakakaalala sa kabutihan ng pamilyang yan eh. Muling wika ni Enoch. Napabuntong hininga si Giovanni. Tama si Enoch. Kahit sino ang tanungin ay walang ibang masasabi, kundi mga halimaw ang pamilya ni Manang Maricel. Ipinagkibit balikat na lamang niya ito. Umuwi na rin sa sariling tahanan. Pagkarating sa bahay, hindi ito magkanda-ugaga sa pag-asikaso sa mga pasyente. Buwan din ang lumipas magmula nang nagpunta sa probinsya.
nanatili doon para hintayin ang kamatayan ni Manang Maricel. Ngayong nakauwi na, balik na ang magkapatid sa nakasanayang buhay, ang panggagamot. Pagkatapos ng engkwentro laban sa aswang na may kakayahang sumanib sa katawan ng tao, dumagdag ito sa kaalaman ni Giovanni. Detalyadong isinulat ang mga bagay-bagay para hindi makalimutan at magamit sa susunod na labanan kung sakaling makasagupa ng ganitong pamamaraan. Ang nangyari, naghahanap ng walang malay na katawan ang kaluluwa ng aswang para makasapi sa tulong na rin ng ritual ng isang mangkukulam, kagaya ng ginawa ni Manang Maricel kay Enoch, kung saan ang kaluluwa ng anak pinasanib dito. Kontrolado ang buong isipan at kilos, kaya't parang nagbabalik buhay subalit limitado lamang ang kayang gawin. Sa sandaling makalis na sa katawan, tuluyang babawian ng buhay ang sinapian. Swerte lamang sa lagay si Enoch dahil kagad niya itong naagapan. Alam mo, Enoch, kung ano talaga yung ginagawa ng mga aswang, para lang makapangbiktima. Kahit patay na binubuhay pa sa tulong ng isang ritual. Gumagamit pa ng ibang katawan. Pambihira. Wika ni Giovanni nang maalala ang buong kaganapan. Sa pagdaan ng mga araw, naging maingat na ito sa pagharap sa mga pasyente. Naglagay ng pampausok sa bakuran na siyang tumutulong para matukoy kung ang dumating ay may lahi o ordinaryong tao. Nadala na ito sa mga nangyari, kaya't iba yung pag-iingat ang ginawa. Patuloy naman sa panggagamot si Giovanni at lumalabas minsan para manugis. Ngunit hindi pa rin maiiwasan na may aswang nasasadya sa paggamutan para maghasik ng kasamaan niya. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.